Kasi hindi ho matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate na ganyan. Sapagkat hindi ko ho naranasan sa buong buhay ko nang ako doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Cristo sa debate. Kaya ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong petsa ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Agis po, agis. Agis. Siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na siguro na Agosto, kung wala po ang sagot. Primero, dudoktrinahan ko na kayo. Aha. Ay, napakaganda niya. May 4 po na nandito eh. Sila Brad Larry, si Lydia. Pwede po ba sila? Yes, sure. Sige po. Magandang araw po, Brad Eli. Kasi may katanungan sa kaisipan ko na hindi ko po masagot, kaya sa inyo ko po idudulog. Kasi ko po, merong ikinakalat sa social media tungkol kay Willie Santiago, since nga po sa paksa, ibinigay na siya kay Satanas. Pero ano po siya naghahamon po siya ng debate sa inyo. Dalawa po daw po kay ni Brad Daniel. Ngayon po, siguro si Brad Larry pang magpaliwanag, pero doon sa binabanggit po sa amin sa X-Man, ang sabi nga po niya, pinatutunog po niya na kami ay maaring naambunan ni Brad Daniel dahil binigyan po ni Brad Daniel ng 4 na milyon ang PNP. Ngayon, ang sabi niya, maaring yung mga X-Man ay naambunan din. Kaya, since 2010 na naghamon na raw po siya ng debate, pero hindi po kami umaalis. Sabi niya, kaya yun po, kung pwede po, Brad Eli, na yun ay maiparinig yung kumakalat sa social media, kasi nga po, hindi ko na rin po alam kung ano ang dapat kong ipaliwanag sa ibang mga, sa kamag-anak namin na hindi pa po kaanib dito, kasi sinasabi nila, bakit akala namin walang inuurungan yung sa inyo ng debate, pero ngayon matagal na raw po na naghahamon po si Willie Santiago, pero hindi raw po natin pinapatulan. At ito po si Brad Larry magpapaliwanag. Ako, Brad Eli, pasalamat po. Opo, kasi nung mapanood ko po yung video ni Willie, may nag-iwan po ng tanong sa akin agad kasi yun nga po, doon sa sinasabi niya, hinahamon daw po kayo, matagal na, 2010 pa actually daw, hindi raw po kayo lumalaban. Actually, 2 po kayo ni Kuya Daniel ang hinahamon niya. Sa akin naman po, siyempre, bilang totoong iglesia, bilang mangaral, wala talagang, agad-agad kong iisipin talaga na talagang hindi po siya mananalo. Pero ganun pa man po, Brad Eli, yung bang, kung kami naman po ang tatanungin ng mga iba na makakarinig nun, makakapanood nun, paano po ba namin sila sasagutin na kung halimbawa po ba na meron po bang instance na bilang totoong mangaral, bilang totoong iglesia, may instance din po ba na may mga bagay, may mga pastor, mangaral na hindi po natin na dapat patulan? Kasi kung meron po yon, paano po ang katwiran doon, Brad Eli? Yun po, para gusto po namin marinig sa inyo para po hindi kami magkamali ng pagsagot, Brad Eli. Yun lang po, Brad Eli. Saan sa Biblia ang itiniwalag ni Pablo, diniskusyon niya pa? Meron ba nun? Ang sabi ng mga apostol, mga tiniwalag nila, mag-ingat kayo sa mga ito, sabi niya. Mag-ingat ka. Walang sinabi, diskusyonin mo. Wala nun. Ang katunayan na, si Brother Eli Soriano, ang unang gumagawa ng pag-broadcast ng mga non-broadcasting materials ng mga iba't ibang mga relihiyon sa Pilipinas gaya ng audios at videos ng mga kilalang personahe sa relihiyon. Panoorin natin. Paparinig ko sa inyo ang isang tape ni Manalo, ni Felix Manalo. Parinig natin, kapatid na technician. Kaya't, uulitin ko ulit tanong natin. Pumapayag ba ang Diyos na siya'y maging tao at ang tao'y maging Diyos? Hindi lamang kay Ka Felix Manalo kundi pati na rin kay Ka Erdy Manalo at ang kanilang mga pasugo magazines. At kasama rin ang mga videos nila Pastor Apollo Quiboloy, Brother Mike Velarde, Apostol Arsenio Ferriol, at Brother Will de Almeda.
Dahil sa ginagawang ganitong pag-expose ni Ellie Soriano sa mga non-broadcasting materials ng mga iba't ibang relihiyon, ay naghamon si Ellie Soriano na i-expose rin siya kung meron rin siyang mamaling aral. Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, di i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Ngayon, gagawin rin natin kay Ellie Soriano gaya ng ginagawa niya sa iba't ibang mga relihiyon at sa ginagawa naman ng mga ADD fanatics sa utos na rin ng kanilang pamunuan. Umpisahan na natin ang pag-expose kay Ellie Soriano gaya ng kanyang hamon. Dito natin makikita kung talagang fair and square ang mga kaanib sa ang dating daan o mga sinungaling dahil may hamon si Ellie Soriano sa publiko. Pilit na umiiwas sa debate ang kampo ni Cabularan. Ngunit ang masaklap, mismong mga miyembro na nila ang nagpupumilit na sana'y harapin ng kanilang mga ministro si Brother Ellie sa isang debate sa telebisyon. Kasi hindi ho matanggap ng aking kalooban na ang Iglesia ni Cristo ay hindi haharap sa isang debate na ganyan. Sapagkat hindi ko ho naranasan sa buong buhay ko nang ako doon na mayroon hong inatrasan ang Iglesia ni Cristo sa debate. Kaya ngayon po ay umaasa pa rin ho ako. Anong petsa ho ngayon? Agosto ho ngayon. Siguro. Ajis po, ajis. Ajis. Siguro hanggang katapusan. Hanggang katapusan na siguro na Agosto, kung wala po ang sagot. Ang primero, dudoktrinahan ko na kayo. Aha. Ay, napakaganda niya. Katapusan ng palugit na itinakda ng miyembro ni Cabularan. Kaya lang, Ang itatanong ko kay Eli, Opo. ilang araw niyo ba akong dudoktrinahan? Mga 15 araw po, pwede na. Ang ibig niyo sabihin, meron pa silang 15 araw para sagipin ng isang kaluluwang naliligaw ng landas na sinasabi Meron naman nila. po. Meron. Pero, duda ko, hindi kayo sasagipin. Palagay ko nga. Ako naman ako papasagip. Hindi ako papasagip dahil dadalhin ako lalo sa impyerno. Talaga kung hindi ko malaman kung anong sasabihin ko ngayon dahil now 2 oras at kalahati na lang ho yung deadline ko eh. Ayan, yung mga ex-man, tinatawagan ko ng pansin. Bakit po ba yung mga nasa ex-man, lalo po yung si Ka Cesar, nagbigay siya ng ultimatum nung araw. Meron pa siyang countdown na hinahamon niya yung mga pinuno ng iglesyang kanyang pinanggalingan na makipagdebate kay Ingkong. Ayan. Pero dahil hindi nga po lumaban ng debate yung pinuno ng iglesyang pinanggalingan ni Ka Cesar. Ayun, siya po'y lugipat sa iglesia ni Ingkong. Ayun, kung si Ka Cesar, hindi pa rin nagbabago ng prinsipyo. Hinahamon ko po yung puno mo, Ka Cesar. 2010 pa, hanggang ngayon. Hinahamon ko, ayaw kumibo, ayaw lumaban, nandiyan ka pa rin. Ikaw na po, Ka Cesar, ang may problema. Akala ko po, ikaw po'y may prinsipyong tao. Kaya nga, ikaw ay sumama sa iglesia ni Ingkong dahil ang pinuno mo, hindi lumaban, hindi nakipagdebate. Nagbigay ka pa ng palugit. Ayan. O ngayon, Ka Cesar, alam mo naman na hinahamon ko yung pinuno mo, yung magtsuhin. Sabi ko, magsabay na nga eh. Pero hindi naman kumikibo. Ayaw naman hong lumaban. O tapos nagsusumiksik pa rin kayo dyan, mga ex-man. Ay, umalis kayo sa iglesyang inyong pinanggalingan dahil sabi niyo, mga walang prinsipyo. O ngayon, kayo po'y nasa iglesia ni Ingkong, wala rin prinsipyo. Hindi rin po mga lalaki. Wala rin paninindigan. Ayan. Baka raw po naambunan ng... Baka ako naaambunan ni Kuya. Di ba si Kuya ngayon nagpaambun ng 4 na milyon kay Chief PNP? 4 million pesos, Brad Rene Castillo. Ipinamimigay lang ni Kuya sa PNP na may budget naman. Bilyon ng budget ng PNP. Ba't magbibigay pa ng 4 million? Sana mang kinuha ni Kuya yung 4 million. Hindi po ba yan sa abulo yan? Sa mga koleksyon na inimbento ni Kuya? Kaya sabi ko nga, para makinabang ang taong bayan, ito ang Facebook Live.
Ingkong, kuya, sabi ko nga, dalawa na kayo, sabay ko na kayong haharapin. Nakikinig ang ex-man. Sabihan nyo yung mag-uncle. Ang ganda na ho ng offer ni Brad Willie. Dalawa na kayong kakausapin. Kadyang ano, May 4 po na nandito eh. Sila Brad Larry, si Lydia. Pwede po ba sila? yes, Lord. Sige po. Sige po. Magandang araw po, Brad Eli. Kasi may katanungan sa kaisipan ko na hindi ko po masagot, kaya sa inyo ko po idudulog. Kasi po, merong ikinakalat sa social media tungkol kay Willie Santiago, since nga po sa paksa, ibinigay na siya kay Satanas. Pero ano po siya naghahamon po siya ng debate sa inyo. Dalawa po daw po kay ni Brad Daniel. Ngayon po, siguro si Brad Larry pang magpaliwanag, pero doon sa binabanggit po sa amin sa ex-man, ang sabi nga po niya, pinatutunog po niya na kami ay maaring naambunan ni Brad Daniel dahil binigyan po ni Brad Daniel ng 4 na milyon ang PNP. Ngayon, ang sabi niya, maaring niyang mga ex-man ay naambunan din. Kaya since 2010 na naghamon na raw po siya ng debate, pero hindi po kami umaalis. Sabi niya, kaya yun po, kung pwede po, Brad Eli, na yun ay maiparinig yung kumakalat sa social media, kasi nga po, hindi ko na rin po alam kung ano ang dapat kong ipaliwanag sa ibang mga, sa kamag-anak namin na hindi pa po kaanib dito, kasi sinasabi nila, bakit akala namin walang inuurungan yung sa inyo ng debate, pero ngayon matagal na raw po na naghahamon po si Willie Santiago, pero hindi raw po natin pinapatulan. At ito po si Brad Larry magpapaliwanag. Ako, Brad Eli, pasalamat po. Opo, kasi nung mapanood ko po yung video ni Willie, may nag-iwan po ng tanong sa akin agad, kasi yun nga po, doon sa sinasabi niya, hinahamon daw po kayo, matagal na, 2010 pa, actually daw, hindi raw po kayo lumalaban. Actually, dalawa po kayo ni Kuya Daniel ang hinahamon niya. Sa akin naman po, siyempre, bilang totoong iglesia, bilang mangaral, wala talagang, agad-agad kong iisipin talaga na talagang hindi po siya mananalo. Pero ganun pa man po, Brad Eli, yung bang, kung kami naman po ang tatanungin ng mga iba na makakarinig nun, makakapanood nun, paano po ba namin sila sasagutin na kung halimbawa po ba na meron po bang instance na bilang totoong mangaral, bilang totoong iglesia, may instance din po ba na may mga bagay, may mga pastor, mangaral na hindi po natin na dapat patulan? Kasi kung meron po yon, paano po ang katwiran doon, Brad Eli? Yun po, para gusto po namin marinig sa inyo para po hindi kami magkamali ng pagsagot, Brad Eli. Yun lang po, Brad Eli. Saan sa Biblia, ang itiniwalag ni Pablo, diniskusyon niya pa. Meron ba nun? Ang sabi ng mga apostol, mga tiniwalag nila, mag-ingat kayo sa mga ito, sabi niya. Mag-ingat ka. Walang sinabi, diskusyonin mo. Wala nun. Pero parang, alam niyo naman yung aral, no? At huwag niyong patulan kasi parang gino-glorify niyo eh. Pag pinatulan niyo, lahat naman ng hamon nasa internet eh. Hamon ng Sabadista, hamon ng kahit na sino, andun ano. Pero wala naman akong, may delikadesa naman ako na yung taong alam kong sa demonyo. Anong punto mo para labanan mo ng diskusyon yung binigay mo kay Satanas? No? Walang punto ron eh. Basahin natin yung ikalawang Timoteo, yung ikalawang Juan, ikatlong Juan, 1:9. Asa mo, Sis Lou? Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia.
Datapwat si Diotrepes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid, at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalaya sila sa iglesia. Minamahal, huwag mong tularan ang sama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Si Demetrio ay pinatotohanan ng lahat at ng katotohanan. Oo, kami man ay nagpapatotoo rin at nalalaman mo na ang aming patotoo ay tunay. Maraming mga bagay ang susulat ko sana sa inyo, datapwat hindi ko ibig isulat sa iyo ng tinta at panulat. Datapwat inaasahan kong makita kang madali at tayo magkakausap ng mukhaan. Yun. At pag dumating ako sa iyo, sabi niya, pag dumating si Juan, sasabihin ko sa iyo yung pinaggagawa nitong si Demetrio. Ulitin mo yung uno, G's. Kaya't kung pumarian ako, ay ipaalaala ko ang mga gawang kanyang ginagawa, na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin, at hindi nasisiyahan sa ganito. Walang anong didiskusyonin mo pa, no? Didiskusyonin mo pa. Ano yun wala na sa magandang sentido yun. Nung lumayas siya, na sabi ko lumitaw siya, success is Jane. Sabi ko, sanay siyang nasa stage. Sabi ko kay Jane, sabihin mo, pumunta siya sa stage. Sabihin niya yung gusto niya sabihin. Ayaw niya Andiyan si Jane, di ba, Brad? Sis Luz, ano? Opo. Hindi siya lumitaw Ilang beses yun Tapos ngayon, saka mukha muna ng diskusyon. No, si Pablo, nung lumalaban si Alejandro, inarap ni Pablo. Nung harapin niya, wala nga siyang kakampi. Maraming kakampi si Alejandro Pero basahin na natin yung talata. 4:14, si Alejandro na panday tanso ay ginawan ako ng lubhang masama. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin naman sa kanya sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Si Alejandro, matapang Sinalangsang si Pablo. Arapang sinalangsang si Pablo nung kasama pa siya. Ano nangyari? Sa aking unang pagsasanggalang, sino man ay walang kumampi sa akin. Nung unang nilalabanan siya ni Alejandro, walang kumampi sa kanya. Kay Pablo, bagkos, pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Ngunit, datapot ang Panginoon sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng tao o lahat ng mga hintil at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Tuloy, ako'y iniligtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama. Ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, sumakanya nawa. Wala siyang proposisyon na diskusyonin niya pa uli Kasi nung labanan siya ni Alejandro, matapang si Alejandro. Si Willie Santiago duwag. Sabi raw ng mga fanatics, punta ka raw sa Apalit kung gusto mo raw makipagdebate. Ba't kailangan pang pumunta doon? Ito na nga ang ang Facebook Live. Nandyan na po ang YouTube. Yan. At pwede pang mag-Skype. Yan. Talaga, pwede naman kami mag-usap ng one-on-one dito Pero bakit ako pinapupunta pa sa Apalit? Sabi ko nga, ako'y matapang, pero ako'y hindi uto-uto. Alam ko naman po yung ang ginagawa po dyan ng mga
diehard po ng mag-uncle. Nung araw lang po, mga debate na nasamahan namin ni Senyor Latigo. Ayan, si Senyor Latigo, si Bradbert Miranda. Alam po nila ang galaw ng mga kasama po sa debate. Pag po mayroong gustong umepal, may gustong magpasikat sa mag-uncle. Nung araw po, si Brother Tony, ayan, yung Brother Tony, kanya. Nung araw po, pag yan ikasama sa debate, hindi pwedeng walang madibdiban Ayan, alam po ni Senyor Latigo, ni Brad Bert yung aking sinasabi. Pagka may mga kasama po dyan na may kilos na meron pong pinitsirahan nung araw yung si Brother Tony Kanye. Ayan, wala naman pong sanction. Okay lang doon sa mag-uncle kung halimbawa ako po'y pupunta rin sa pasalamatan at ako ay magsasalita, sigurado ba kayo na ako'y madidinig ng mga tao doon? Napakabilis po ng kamay ni Mel para i-off po yung mikropono ko. Hindi nyo kayang paglakuan si Brother Willie dahil dyan ako galing Nako, di ako po'y parang hindi ko na ginamit po yung aking bait para ako'y pumunta dyan. Alam na alam ko kayang gawin ng mag-uncle. Magsasalita ako, di ako madidinig ng mga tao dahil wala pong boses, walang sound yung aking mikropono. Napakadaling patayin. Ayan. Di ba nung ipalabas nga yung video ko dun sa pasalamatan order ni Bonjing? Alisan ng audio. Ipakita lang yung video. Pinalabas nila na ako po'y nanggugulo dun sa Singapore. Ang hinahanap ko lang naman dun yung aking mga anak. Ayan. Sabi ho ng kapatid sa Canada, alam mo, Brother Willie, talagang itong mga fanatics na ito, hindi lang gumagamit ng isip. Hindi naman CCTV yung camera na ginamit para walang audio. Napakalinaw nung camera na yun. Talaga akong marumi lang ang isip ni Bonjing na inalis yung aking boses para hindi marinig yung aking sinasabi na ako'y naparito para sa aking mga anak, hindi naman para makipagdebate. Tapos, nung panahon po na mayroon po silang sinasabi sa akin, dun po sa Apalit, nung araw mismo po nung pasalamat na yon, nasa linya po ako ng telepono, naghihintay ako na ipasok ako doon sa Apalit para marinig po yung side ko. Noong October po, 2009, ako po ay binabanatan po ng mga sinungaling doon po sa entablado. Tumayo po doon yung Bong. Ayan, sabi ho nung Bong, yan ikang si Willie Santiago, dumistino yan doon sa Ayala. Ayan, sa Ayala Heights, 2 Sunday ikayang dumistino. Nagsisinungaling po yung Bong. Gumagawa lang po ng kwento. Dahil mismo po yung aking kasama sa bahay, yung nanay po ng aking mga anak, alam niya na hindi ako umaalis ng bahay nung 2 Sunday na binabanggit ng Bong na ako raw po'y pumunta ron sa Ayala Heights at ako raw po'y dumistino dun sa bahay nung Almer. Ayan, doon ko po nakita na yung mga fanatics na yan, hindi ho sila manginginig at kakabahan. Yung hindi man sila kumbaga yung pagsasalita nila na mangangatal, na magsisinungaling sa harap ng kapatiran. Ayan, hindi po kumibo yung nanay ng mga anak ko doon sa mga kasinungalingang sinabi sa entablado. Naroon po ako sa linya ng telepono. Hinihintay ko pong ako ipasok. Ano ho sabi ng nanay ng mga anak ko? Nandyan nga po si Willie Ingkong at gusto nga pong makipag-usap. Ano ho sabi ni Ingkong? Mamaya. Ayan. Tapos, inulit po uli nung nanay ng mga anak ko. Nandyan nga po Ingkong si Willie sa telepono. Gusto po niya magsalita. Sinabi ng mamaya Ayun po, natapos po yung
Pasalamat, hindi ako pinagsalita sa telepono ni Ingkong. Alam na alam ho ng ADPRO yan. Yung aking telepono po ay nakapasok, hindi nila ipinasok. Ang ginawa ko, tinawagan ko po yung isang kapatid. Ito ho kako ang patunay na ako ay tumatawag pero ayaw nila akong ipasok. Ayan. Kaya yung iglesia na yan, alam na alam ko po ang kayang gawin. Kayang-kaya po nilang gumawa ng kasinungalingan at kaya po nilang maging marahas. Hindi ba si Resty? Ano sabi ni Resty? Nagpunta rito sa Singapore si Santiago? Wala malang nag-ala Pedro? Dapat di kami nag-ala Pedro. Gusto pala ni Resty, may mananaga sa akin doon. Talaga. Kaya yung hamon ko uli sa mga ex-man, kayo ba ay meron pang mga prinsipyo? Hindi nyo pa napansin na ayaw nang lumaban ng inyong mga puno, ng inyong mga leader. Nung araw ay kung maghapon, puno sa puno, leader sa leader. Ngayon po ayaw hong kumasa. Ayan, ayaw hong pumalag. Yan, si Ingkong at Bonjing, sabi ko, magsabay na. Magtulong na. O, ayaw pa rin. Sabi ko na lang itong bandang huli, Facebook Live na lang. Gabi-gabi tayong magsagutan. Kung sino ang susuko. Yan, sagutan. Yan, mag-usap tayo sa aral.